Surprise! Abalang naghahanda ang mga magkakaibigan para sorpresahin ang isa nilang kasama dahil sa pagkakatanggap nito sa trabaho. Ang mga babae ang nagluluto habang mga lalaki naman ang bahala sa kwento at pagve-video. Nang tawagan ng isa sa kanila ang kaibigang sosorpresahin nila, sinabi nito na papauwi na siya kaya dali-dali silang nagtago. Ito ang mga sumunod na nangyari. 今駅だぞー。着いた？着いた？やばいわ。あと2、3分で着いたよ。やばい。隠れよう隠れよう隠れよう。ありがとうございます。俺いいわ。いい？これ取ってるから。これ電気切った方がいいんちゃう？あ、なんか切るよ。はい。あ、真っ暗。暗いのこれ。こっち無理？ここね狭いや。無理かも。じゃあお前こっちや。うん、俺そこ。うわ、暗っ。何これおかえり。ビビった？めっちゃビビったら。ビビるよって。お前だって。 Kanya-kanya silang naghanap ng mapagtataguan. Nagtago ang nagve-video sa isang closet. Ngunit habang hinihintay nilang dumating ang kaibigan nila, may kakaibang naganap. Nang binuksan ng kasamahan nila ang kanyang apartment, biglang umalingaw-ngaw ang ingay na parabang iyak ng bata. Napatanong na lang ang nagve-video kung ano ang ingay na yon. Ngunit nang lumabas siya sa closet, wala namang ibang tao doon kung saan pwedeng manggaling ang iyak.何これMatagumpay naman nilang nasorpresa ang kaibigan nila at gulat na gulat ito sa ginawa nila. Pero tatanungin kita, nakita mo ba yun? Bago mo marinig ang pag-iyak, nang madaan ang camera sa isang siwang sa pinto ng closet, makikita mo ang isang mukha na nakasilip sa kanya. Kung ano man to ay nakasilip ng patagilid at pinagmamasdan lang nito ang kilos niya. So, ano kaya ang nahagip ng camera niya? Ito ba ay multo o gawa-gawa lamang? Ikaw na ang humusga. Ghost in the Museum. Ang videong mapapanood ninyo ay security footage na nanggaling sa isang museum sa Russia. Makikita mo ang timestamp sa video. 7:30 ng gabi nang may mapansin ang security dito. Ang sabi nila, wala nang tao sa loob ng museum ng mga oras na yon dahil 5:00 pa lang sarado na to. Masusi din nilang ini-inspeksyon ang bawat kwarto ng museo kapag nagsasara na to para siguraduhin walang taong maiiwan dito. Ito ang videong nagbigay takot sa kanila. Panoorin. Alarms birer canang işini. Prizrk. Korunuz başka tala? Prizrk. İyi? İyi. Korunuz bak prizrk. Храм жабық тұр. Храм жабық тұр, иә. Мен жауып кеттім ғой. Сіз шынақ қот жасап жауып келдіңіз. Қайта сізге көрінбепті жаңа. Көрінгенде сіздің есіңіз шығады. Бұған көрдіңіз ба? Елес жүр ғой, елес. Призрак. Бәсе өткенде мен түнгі сағат 1-лерде көргем. Sa sulok ng isa sa mga kwarto o public display area, makikita mo ang translucent figure ng isang babae.
Ito ay patingin-tingin lang sa mga paintings ng ilang relics at tila nabibighani siya sa mga nakikita niya. Ang mas nakakapagtaka pa, malinaw mong makikita ang katawan ng babae but at the same time, you can also see through it. May mga pagkakataon pa na talagang naglalaho ang pangitaas na katawan niya. Hindi talaga makapaniwala ang mga security sa nasasaksihan nila dahil sila mismo ang nagra-round sa gusali at tinitiyak nilang wala ng ibang tao nung oras na yon. Ang sabi nga ng ibang nakapanood, ito daw ay kaluluwang naka-attach sa isa sa mga gamit na naka-display sa exhibit. Kahit pala mga multo, may appreciation pa din sila sa art at history. Matapos nilang makuna ng footage na to, hindi na nila muli pang nakita ang ghostly apparition. Vacant room. Kakalipat lang ni Cherry at ng kanyang asawa sa bago nilang tahanan. Ang sabi niya, tuwing gabi nakakarinig na lang sila ng mga ingay at mga kaluskos na nanggagaling sa isang bakanteng kwarto nila sa second floor. Hindi nila sigurado kung ano ang may gawa ng ingay, kaya nag-install sila ng Ring camera sa kwarto at eto ang kanilang nakunan. Nagulat na lang ang mag-asawa dahil sa videong nakuna nila noong Setyembre nitong nakaraang taon. Sa likod ng glass door, sa ilalim nito ay biglang sumilip ang madilim na anino na hugis tao. Maliit ang figura at eto daw ay parang kaluluwa ng isang bata. Ayon kay Cherry, walang ibang nakatira sa bahay kundi silang mag-asawa lang at iginiit pa niya na wala silang anak kaya tumaas na lang ang balahibo nila nang makita nila ang anino na to. Maya-maya pa, binuksan ng figura ang pinto at unti-unti na din itong naglaho. Matapos nito ay natigil ang pagpaparamdam ng multo sa kanila. Ngunit makalipas lamang ang 5 nitong Pebrero ngayong taon, muling may kakaibang nangyari sa kwarto. Ito ang nangyari. Sa pagkakataon naman na to, wala silang nakitang anino, ngunit katakataka na sa bakanteng kwarto biglang maririnig mo ang pag-iyak ng bata. Katulad ng unang sinabi ni Cherry, walang bata sa bahay. Kung ganoon, sino ang may gawa ng tinig na nakuha nila sa Ring camera nila? Eto din ba ay kagagawan ng aninong nakita nila nung una? Ano nga kaya ang ginagawa nito at bakit tanging sa bakanting kwarto lang ito nagpaparamdam? May trahedya nga kayang nangyari at sa kwarto na to nalagot ang kanyang hininga? Ano sa tingin nyo? Ikaw na ang bahalang humusga. Urban Exploration. Si Herman ay isang urban explorer sa Mexico. Pinupuntahan niya ang ilang abandonadong gusali hindi para mag-ghost hunting, kundi para tuklasin ang natatagong kasaysayan sa lugar. Isang beses, kasama niya ang kaibigan niya na si Jose. Pinuntahan nila ang abandonadong hospital at pinasok nila ang dating laundry building. Habang sila ay nag-iikot sa gusali, ang hindi nila alam, bukod sa kanilang dalawa, may kasama na pala sila na nagmamasid sa kanila. Quiero hacer mucho ruido. Sección de secado. Lo último. Ah, esto es una especie de baños. Mira, acá hay un... ¿Qué es la cámara séptica esta, no? Esa es la cámara séptica, ¿sí? Ahí llegan los caracteres. No. Porque seguramente esa tiene que tener eso. Sí.
Pagpasok ng dalawa sa isang parte ng gusali, pagharap ng camera sa kanan, makikita mo ang isang lalaki ang nakatingin sa kanila mula sa isang kuwarto. Ito ay bahagya lang nakasilip at nakamasid lamang sa kanila. Ang nakakapagtaka, hindi nakita ng dalawa ang imahe dahil wala silang naging reaksyon dito at patuloy pa din sila sa ginagawa nila. Nang puntahan nila ang parte ng gusali kung saan sumilip ang lalaki, ito ay tila naglaho na. Tengo que no hacer ruido porque voy a patear algo o voy a pisar algo. Acá hay otra habitación más que seguramente lo usarían de comedor. Y acá, che José, y acá este espacio que sería esto era un comedor. ¿Un comedor? Sí, era digamos el comedor acá. Kung titignan mong mabuti, ang lalaki ay nakasuot ng gloves. Ang hinala ng mga nakapanood ay dati itong nagtatrabaho sa laundry building na yon o di kaya ay caretaker ng gusali. Hanggang ngayon, hindi pa din malinaw sa dalawa kung paranormal nga ba ang nakita nila o may stalker lang na nakasunod sa kanila. Ano sa tingin nyo? Multo ba to o taong may masamang balak gawin sa kanila? The President. Si Rosana ay madalas mag-post ng mga videos tungkol sa mga kababalaghang nangyayari sa loob ng apartment niya. Ayon sa kanya, madalas magparamdam ang entity dito at habang tumatagal, mas nagiging agresibo na din to sa kanila. Ang videong makikita nyo ay isa lang sa mga haunting na nangyayari sa loob ng bahay niya. Panoorin. Maraming activities ang nangyari sa video. Nagsimula ito sa kusang paggalaw ng bola sa sahig at mabilis itong gumulong papunta sa kabilang kwarto. Para bang inaanyayahan siyang pumunta doon. Pagpunta niya sa kwarto, tuloy-tuloy ang paggalaw ng mga gamit sa paligid niya. Pero hindi lang pala ito ang kakaibang magaganap. Ang talagang tumakot sa kanya ay nang maitutok niya ang camera sa bintana. Sa reflection nito, makikita mo ang itim na figura ang nakatayo sa likod niya. Pag-ikot niya ng camera, makikita mong wala naman siyang ibang kasama. Ang mas nakakatakot pa, nang maitutok niyang muli ang camera sa bintana, ang anino ay mas malapit na sa kanya. Talagang gusto siyang sindakin ng entity na to. Maririnig mo ang takot sa kanyang paghinga. Nang muli niyang tignan ang reflection sa bintana, naglaho na din ng itim na figurang tumatakot sa kanya. Ito ba ay real event o gawa-gawa lamang? Ikaw na ang bahalang humusga. Twice the Horror. Ang grupo ng Rising Japanese Ghost Hunters na Torihada Horror ay nagpunta sa isang abandonadong paaralan. Dito kasama niya si Ryota at si Uchan. Isang araw bago sila magsama-sama sa pag-e-explore sa paaralan. Nauna nang mag-investigate si Uchan sa gusali
Ngunit hindi niya na ipagpatuloy ito dahil sa kakaibang nararamdaman niya dito. Ang pakiramdam niya ay merong aninong nakasunod sa kanya. さあ、とりあえず。なんかおったんですけど。人じゃないよな。いや、絶対こんなとこ人おらんよな。ごめんなさい、めっちゃ影こっち行ったんやけど。うわやっべマジで。 Sa kanilang pagtatanong, nalaman ng tatlo na ang madalas magpakita sa gusali ay ang multo ng estudyanteng babae. Hindi nila alam kung namatay ba ang estudyante dito o may ibang dahilan pa. Sinimulan nila ang pag-iimbestiga sa unang palapag ng paaralan, ngunit wala namang masyadong nangyari dito. Ngunit pagpanik nila sa second floor, dito na nagsimula ang mga kababalaghan.なんか奥よね。なんか重い音やな。うん。この多分裏やった。なんかこの奥が丸いかどうか知らんけど、ほんまに結構重い音やったよ。なんかドシみたいな、ドーンみたいな。2分目な。あ、教室じゃない？いやでもなんか落ちるとかもなさそうやし。全くでも鳴る様子ないな。そうですね。ちょっと待って。何今の？声ですよね。うん。聞こえました。うん。けどでも今まで聞こえた声とか全然ちゃうで。Nakita mo ba yun? Tignan ang butas-butas na bintana sa dulo ng classroom. Biglang sumilip ang maputla at nakakatakot na mukha. Sandali lang itong nakita at mabilis ding nawala. Nagpakita to nang may marinig na boses ang leader nila. Nagkataon nga lang kaya ang pagkakarinig ng boses at paggalaw ng mukha sa bintana? Pagkatapos nito ay naiwan muna si Uchan ng mag-isa sa paaralan at pinuntahan niya ang isang classroom na sinasabing pinagmumultuhan ng estudyante dito. May mga kalabog at boses siyang naririnig ngunit hindi niya makita ang may gawa nito. Kaya nag-set up siya ng static camera na nakatutok sa kwarto. Pansamantala siyang nag-ikot para puntahan ang pinanggagalingan ng ibang ingay. Ang hindi niya alam sa pag-alis niya, ang hinahanap niya, dito na pala magpapakita. Isang maitim na anino ang dumaang muli sa likod ng butas ng pader. Ito ay dahan-dahang naglakad pakaliwa ngunit wala kang maririnig na yabag nito. Ito din kaya ang parehong entity ng mukhang sumilip sa kanila kanina? Naniniwala ka ba na haunted ang paaralang napuntahan nila? Katulad ng dati, nasa iyo ang pagpapasya. Ikaw na ang bahalang humusga. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories@gmail.com at Facebook page. Check out our TikTok page na din at goosebumpstop5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo mamayang gabi.